ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:03 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahintangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sa buong mga abiyan sa Miyerkules, Mayo 7, tuig 2025. Sa kinaanda, ako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata. Welcome mga abiyan sa pagpangalagad sa programa Balita Sosyal. Kaop na kita. Tutong 1:55 subong nga hapon. Good afternoon sa aton nga mga kauturan, especially sa mga naka-tune in sa 585 AM kag sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa ka mainit na hapon sa aton nga tanan. Maring hapon no, sa aton nga mga tricycle driver, sa aton nga mga jeepney, mga taxi driver, sa aton nga mga kauturan din sa merkado publiko. Kamusta ang inyong Miyerkules? Biyardaan mga abyan no, sa less than a week antes ang aton man nga 2025 midterm elections. Kapareho mga abyan no, sa masingki na init no sa eleksyon sa pila ka mga lugar diri sa aton sa Western Visayas. Ang kainiton man no sa tiempo sa mga adlaw sa Miyerkules. Agod mga abyan no, maghahatag sa aton sa pinaka-latest na weather update. Doon naton no, kamusta na bala nakawa na sa Philippine Area of Responsibility ining low pressure area no nga aton nga ginabantay at ang lauman naton no. Tempo sa mga masunod nga mainad. Dari mga biyan sa atong pinakalinya ang ating weather observer si Sir John Baron. Sir John, maayong hapon sa imo. Hello ma'am, mayong hapon sa aton man mga tikulamati. Dito sa update naton sa adlaw sa Wednesday, May 7, 2025. Bisa sa latest nga update ang LPA nga ginamonitor naton, kinalang sang alas 8 sa aga sa coastal waters na sang tuburan
Cebu. Mm. Manubong mo ng tsansa na mag-develop siya isa ka bagyo and i-expect na ito mag-traverse siya pakatso sa Mimaropa. So make sure good nga monitor na ito ng mga latest weather update. For the meantime, there is aton sa western Visayas. Expect na ito na magalong mga pangitan na may chances of scattered rains and thunderstorms. Dala sining LPA. For the rest of the country, ang prevailing yapon na ito na weather system is many easterlies. So expected yapon despite nga magalong na ating kalangitan, expect na yapon na mainit yapon na ating tempo. Ang yapon dali sa western Visayas, sa light to moderate southwest to southeasterly direction, may siya magadala sa slight to moderate na coastal waters. Forecast temperature na 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butang 5:30 kinasang aga magatunon din sa trade karon sa hapon. Forecast na maximum heat index na pwede siya maglabot sa 40 degrees Celsius. Ang itong latest weather update, ako si John Baron, stick sa mga latest weather updates, and always, Racer Total. Sir John, ining LPA nga aton ginabantayan sa gihapon yara pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa nula uman, sir, nga magwa ini sir nga LPA sa PAR? Yes, ma'am. Sa subong ng LPA, nasa current location niya is nasa coastal waters ng Tuburan, Cebu. Ang ato na lang ito is mag-traverse siya sa may area sa Mimaropa, pero wala pa nato nakita kung magwagi niya siya sa aton nga part kay sa subong abi, though na siya sa gustong tungagi niya sa aton nga pungsod. So, ato ni scenario abi sa either makatraverse siya sa Mimaropa or ma-dissipate pa lang siya. So far daw, hindi na ko makita kung mga buwagit siya sa par naton. Pero iba na yun lang aton nga monitoring para at least aware kita. And usually, aton na din ng mga moderate to heavy ng mga thunderstorms ang pwede naton mga tugas dire sa aton. Pero siguro ma'am, in terms siguro sa kung ginang specific date or time na magbuwagit siya sa par, di ka naton malantaw. Okay. Sir, klaron ko lang, ining LPA nag-aapekto na diri sa aton sa Western Visayas? Yes, ma'am. Muli siya ang nagatugas sa aton and actually, ginalantaw na ito may mga moderate to heavy sa expected ng mga pagulan. Ang mga moderate to heavy ng mga pagulan, dalain ito sa aton thunderstorm, which is actually damo na kita napagawa. Subong lang at damo kita napagawa ang mga thunderstorm advisory kay may mga areas na pili damo ng areas ang affected sa mga thunderstorms or nagabatid na sa moderate to heavy ng mga pagulan. Actually, na-expect na siya ma'am, tubong hapon kakaroon sa gabi, sige na ang aton nga mga thunderstorm activities. Actually, by tomorrow gani, na-expect ko na siya may mga thunderstorm activities pa kata. At least good news kay at least pagka tomorrow night, tomorrow evening, na-improve naman aton nga weather. Sir, subong nga Miyerkules, ano ang forecasted naton nga maximum heat index and as of 1 p.m., ano ka taas ang aton nga nabalhagman nga heat index diri sa Iloilo City? Bali nga aton nga forecast ma'am is forecast naton diri sa Iloilo is 40 degrees Celsius. Actually nakakuha na 40 degrees Celsius kinalawang 11 p.m. And kung saan po reach na ako nga forecast pero hindi mo ko na rin actually matingala kung magsaka ko na siya kay Way Pasaka pato ko lang sa work kung sa din nag-peak ang aton nga heat index sa 11 pa lang so 40 degrees na pa yan kung mag-abot na siya sa alas 2. Okay. Siguro Sir John, lastly na lang ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. So, advice aton sa aton mga tagpalamati mag-monitor sa aton mga weather updates kay may mga low pressure system kita nga nagatugaw diri sa southeastern side sa Mindanao kag kung manotice naton nag-cross na siya sa may aton pungsod particularly diri sa may Visayas region. So monitor lang kay of course ang mga previous na mga low pressure system naglabay ito pero unlikely siya ang mga data ito nag-suggest na unlikely siya mag-develop pero kisa hindi tagid mapakdan may times kina siya na pwede siya mag-develop siya sa kapagyo mo na kung may LPA nga nagatuwa tagid lang taon tagid sa mga social media official social media accounts sa mga media friends nato regarding sa updates sa ining mga
weather disturbance nga nagatuhaw pag may katuan kita, basta daan may mga thunderstorm activities kita, may may mga potential na nga mga pagulan. So dala lang kung napayong para panangga sa potential. Actually hindi lang na siya ang panangga sa ulan, kundi panangga man na siya sa init nga mugadagan naton since sa tubong abi nga iadlaw despite nga nagainulan kita. Ang expectation sa nagyapon is mainit yapon, mataas yapon ang ating heat index. Yes, with this, Sir John, madamong gid nga salamat sa imong kagsaliwat, maayong hapon. So, thank you and may hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, si Sir John Baron, ang ating weather observer sa Pag-asa, Iloilo. So, alas 11 pa lang kainan, nalabot na natin ini nga forecasted nga index diara sa 40 degrees Celsius. At kita mga biyan diri sa Western Visayas, kauman natin nga maka-experience kita diri sa pag-ulan naman sa sininga low pressure area. Kanino sa mga kauturan natin, wala mga importante nga transaksyon. Ikawan ang pagwa sa inyong panimalay before or especially between 2 to 3 p.m. Actually dira naton ma-record ang mataas naton nga heat index. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, 1:14 sa hapon. Sa aton nga pagpangalagad subong hapon diri sa programa Balita Sosyal. Istoryahan natin mga biyan ang preparasyon man sang aton nga Capiz Police Provincial Office sa paghahiwato naton ng 2025 midterm elections sa Lunes, Mayo 12. Baloon natin pila ka kapulisan sa make sure safety sa aton man nga mga botante at the same time sa aton man nga mga candidate. Napod naton kay ina mga biyas, Police Colonel Albert Taputa, ang Provincial Director sa Capiz Police Provincial Office. Pag makaupod man natin mga biyas, subong nga hapon aton nga former, hindi kita magsala former number 1 city council diri sa Iloilo, si former Councilor Lex Tupas. Nasa karon mga abyan ang first Vice President sa BDO Network ba. Baloon naton mga abyan ang ilaman nga pagpulig sa aton nga Department of Education sa paggahiwato naton Brigada Eskwela. Kung later on mga abyan, makayo makita sa tips aviso at kay Sir Lex pahambal niya sa mga nakapadalagan subong nga mga kandidato kag sa mga elect nga candidates, considering nga kung sa experience siya hindi magpauli aton nga bisita later on nahambal ganin natin makapila ka beses nga nang number 1 city councilor sa syudad sang Iloilo. Baloon taman mga abyan ang iya diri nga mahambal matapos nga nagtaliwan ng iyaman nanay si former Barota Viejo at former First Lady Mirna Tupas. For the information sa aton man nga mga tagpalamati nagtaliwan diri mga abyan ang aton nga former May as April 30. So, base mi ara hibaloon naton base mi ara sa mensahe ulihing mensahe ang iyaman nga ginika nang iya nga nan sa ilang mag-ululu considering nga tipong eleksyon di man malayo sa atong ihibal sila sa 5th District of Iloilo mga abyan mga tupas ang nagkontrahanay. So anong mahambal man diri base mi ara nga mga ginpili nga mensahe ang aton man nga former Mayor sa Barota Viejo si Mirna Causing Tupas sa iya kabata. Mga biyan batayan sa aton nga pagbalik makaupod na nato sa pangalagad sa programa Balita Sosyal si Sir Lex. Abiyan magabalik ang programa Balita Sosyal.
Mangkot lang ko tani sino. Ikaw niya si Tol? Si Tol, tanan natubras ang 3 gigs loss ang nagligat na pandemya. Amo na ay naputol ang tubig, internet, kag kuryente namon. Pero hindi na electrician man ako. Ikaw si Tol, how? Si Tol, ang gapangita paagi na makabiyahe man kami mga riders, bisan wala kami plaka, tungod sa iya, wa ay naguntat ang amon ubra. Pero hindi. Hi, ikaw niya si Tol? Si Tol, gindusok niya ang Maritime Zones Act. Tungod sini, wa ay nadula ang atong depensa kag kinamatarong sa West Philippine Sea. Pero hindi Na, hinahanap mo raw ako. Tol, salamat gid kay gimbuligan mo ang mga estudyante para makakuha sang mubo na internet load. Kung pwede ko magboto, iboto tagid kaya. Promise? Promise! kay Tol, ang bulig walang untat. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino, ang Tol ng bawat Pilipino. Political ad paid for Abacus na party list there ang Avenue, Cebu City. Paid by Manhattan and Sarahan, 17 acres in Barangay Amos, Navotas City. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawag ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:19 sa hapon. Radyo Pilipinas. Publiko! Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kada ko ang inyo alagad, Marian Grace Eranyata. As mentioned earlier mga abyan, subong Merkules, kita makaupod live no sa aton nga Zoom. Ang aton nga former Iloilo City Councilor, ila ka beses mga abyan no nang house or number 1 City Councilor sa Iloilo, sa karon mga abyan ang first Vice President of BDO Network. Yari na mga abyan sa aton nga Zoom, ang aton nga bisita, Sir Lex Tupas. Sir Lex, maayong hapon sa imo and welcome diri sa aton sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Pamati sa imo nga programa. Yes. Sir Lex, unahon ko ining pagtaliwan man sa imo nga nanay recently lang no, April 30. Kamusta ikaw? Kamusta no ang bilog nga pamilya Tupas no matapos ang pagtaliwan man sa inyo no nga nanay si former Mayor Sambarotac Viejo, Mirna Causing Tupas. Marian, today ang kahihap ni nanay, today is the 3rd day from the time she was buried sa iyang interment and 1 week from the time she died. Kabalo ka, Marian, sang nagtaliwan ang ako ni Hiloy, ako lang ang adto dito sa hospital sa iyang deathbed. Kaya syempre, sa taga-syudad ako sa Iloilo, so dasig ang pagkato ko sa hospital. Ang mga utod ko halin pa sa Quinto Distrito. So I was constantly coordinating with them, given that CPR sa to si nanay. Kag ang rule gali sa hospital, hindi sila mapunta sa pag-resuscitate until the families so. So naglapit kami up to 15-16 rounds, which is not the normal and the usual. Mga 40-45 minutes. Bangod, gusto ko man tayo kagaan chance sa abot ang ako ng mga utod. Pero sa nag-abot na Chimpo, naghambal na mga doktor, and si City Council Dr. Candice at tumanto at tuwid siya sa sulod sa gina-resuscitate si nanay. Naghambal na sila na wala nag-give sang signs of life. And sang ginalanta ko man ang pag-resuscitate kaya nagaluoy na atid ako. Kaya syempre makita ko man, di ba la? Bago mawasak na ang iyang dughan sa pag-resuscitate sa iya. Siyang nag-decide na kami, nagtawag na ako sa mautod ko, hambal ko 45 minutes na. So hambal what did the doctor say? Sa tanan ko ni mautod, hambal ko do, wala good signs of life. And this is the longest, I think, na CPR. So we decided nga
it's time to let si nanay go. So during that time, Marian, I had to be strong. Wala rin ko Yes. nagigit. Because I had to make very hard decisions for the family because I was the only one there. And Candice, so eventually nag-abot na mga utod ko. And nanamian gani ko Marian kay apisar sa sitwasyon nila sa patag sa politika. Pero panay Yes. kami tanan. And we treated each other as siblings. Nag-lunch kami together to finalize the wake and interment details. And I was tasked to lead ang wake and interment details program and organization for nanay. So, tapos na sa lubong, dito kita mo na batsyagan na wala na magiging si nanay. Sa Monday, Marian, non-stop, madumduman ko lang siya, and teary-eyed, or kahibi ako. Hambang sa asawa ko, normal din na. And just allow yourself to grieve. And I don't know if you saw my post, Marian, sa Facebook, sa kagapon, ginpadanan po ako ni nanay sa Monday, sa early Tuesday, nga ara na siya sa matawhay nga kahintanan. Tapos nagbalik ang pagkabata iya, kapagwapa, tapos kabaskog sa iya, kagaan na sa ato siya sa dako pabalay, 2 floors, wala man kami 2 floors, literally sa Iloilo and even sa Manila. Pero dito sa damo ko ato, nakita ako pa si Lola kayo, nga nanay ni nanay. So, siguro ang mensahe ni nanay sa akin na hindi magkasubo kaya sa matawhay ng sitwasyon, and no more pain and no more suffering. Because she was really hit badly by pneumonia. Amo na gamag ang mensahe ko maghalong bitang tanan, labi na ang aton mga kabataan at katigulangan. Kay even ang akong daughter, si Lexi, sa early this year, naigo man siya sa pneumonia and it was really hard for her. Tapos si nanay naigo naman sa Marso hasta April. It was really the one that really greatly affected her situation. Tapos nagka-complication pa sa heart. Amo na to dayo. Po. So think ka pa sa kita ni Marian sa tanan nga nagpadala sa pati libo-libo nga tao. Although it was just a short wake, 4 days lang, pero dumudamo kita nagkadto. Kag ang nilibo na nga nag-upod sa amon sa paglubong kay nanay, imod na sila subong kapag nanay na ni tatay, kag ni Inday Tweety. Yes. Sir Lex, ang ining kamatayon no sa inyo Iloy, it came less than a year lang no sa nagtaliwan man ang imong utod no si Mama Tweety no. Kamusta paano naman isang emotions man sa inyo nga mga sa inyo nga pamilya no, especially nimo no nga bata kag utod man? Well, tama din na 10 months from the time Inday Tweety died, amo na nagtaliwan si nanay. Actually, may mga kahambal gani nga nag-start ang pag-decline sa health ni nanay after pagtaliwan si Inday Tweety. Pinadungduman ko siya ito, binahambal ni nanay sa akon. Though never yan naisip na siya ang malubong sa iyang bata because that is not the normal course of life. So feeling ko, wala lang siya gasugid pero siguro nagpakasubo kag na-depress man si nanay sa pagtaliwan sa unika ihaya. Yes. Sa isang December, sa nagbakasyon ako, supod sa akong asawa kag kabataan sa Buwasong Pungso. Dahil pa kami nanay, so every weekend kahatugi ko na sa Barotac sa iya. And magpailo-ilo siya, naikit kami. So nagkakaon pa kami lunch together, kapilagid, as with the family, for before Christmas. Baskog pa si nanay, ayaw pagbalik ko, nakibot ako sa early January na nag-wheelchair na lang siya kag medyo grabing pagniwak niya. So, ngayon siguro, and if you notice my first post about the death or the demise of my mother, in-post ko ang anticipatory grief ko na nasulat sa January pa lang. Because during that time, though hindi na, araga kay gahambal yapon si nanay, pero though hindi na pareho sa iya sa una, bigla lang makato sa balay, sa opisina, hindi na ma-opera during that time. Tapos matawag lang siya any time of day, bisag kaagahon sa akon. Kag si nanay nga dati sa character, so may mga outbursts na siya out of the blue. Wala na ina starting January. So, the feeling ko pala, though, she is becoming not the usual her during that time. So, ang muna ang nabalik ko, even January pa lang, I miss the nanay that I know of for the past 77 years. Yes. So, that started my anticipatory grief. And I think
during that time na super depressed din ako early this year. Na even ako, ang health ko medyo naapektuhan. I had to go through certain checkups. Kaya lang all okay, all good. Pero siguro because of depression. Yes. And then medyo na-overcome ko. So medyo in a way, Marian, ang anticipatory grief will help me also to cope with the impending demise of my mother. Although wala na mo na-expect tani nga sa April 30, I know it would come, but not that time. Although a week before that, we were told by the doctors na medyo delikado na siya, very critical. Amo to, tara ako sa opisina, nag-undertime ako, diretso ako, tanang kumautod, nagdasig dahil sila pakadto because nagabagsak na itong BP ni nanay, kagang iyang oxygen level was already in dangerous territory. But we decided as a family and advised by my wife, Dr. Candice, na i-intubate yun si nanay because she was having a hard time then. Amo to nag-stable. So, every day, nagabalik-balik din ako. Kaya doon lang yung bisita kay nanay every time mara siya sa Iloilo or sa hospital siya. Kita akong iyang improvements. Kabugtaw siya, bugtaw siya yan. Mas kakastorya ko siya. So, supposedly, i-extubate na siya. Marian, nakukso na. So, meaning she can already normally breathe on her own. Signs of drastic improvement. So, matulakibot ako. Sa pagtawag sa ako in those 7:30 in the morning of April 30, kahit si na Eva, na upod niya, tiya naman pero manang tawag ko sa iya. Nga mag-diretsyon ako sa hospital because gina-CPR na si nanay. So during that time, I was surprised that I had to be strong for the family because I knew na pagkato ko to, I would be the one to make that decision. Kung saan o na CPR, patayunan or hindi. Pero we did our best and it was the longest ever, Miriam. So we were hoping na tani, basi, diba, for a miracle to happen. Pero siguro yung tawag na dito sa Ginoo. So, amo ito nga medyo na-manage ko. Ang ako na grief, tungod sinakay. Ang kainday ko ito yung sa different story because ito yung biglaan dito yung Miriam. Yes. We never saw her after her operation niya, buhi pa. Actually, nakita ko siya just a few minutes na buhi pa siya. Pero wala na siya, as in, wala na siya gamugta, wala siya gamuglat, wala na siya gahulat. So that was really a shock to everyone, especially to our family. So, abudlay gali ang medyo nagasunda na itapos ang paningduwa lang kabayi sa among pamilya. Naging halinan ko ang Tutas family na nauna na. But again, ang ginaisip lang namon to console ourselves, aside from the thousands of people na nagpadala ng condolence, nagpadala bulak, pagkaon, naturo, o kung ano pa, nagbisita, nag-go out of their way, na wala na sa pain and suffering na agyan si Inday 20. Kag sinanay. Kag siguro si tatay, happy man niya, ara na si nanay after 10 years of his death, makaupo niya na. Yes. Sir Lex, itugang ko lang ini, no? May ara bala sang mensahe o kung may gimbili nga mensahe sa inyo ng inyo nga nanay, especially sa siniman nga politics, no, considering nga dito sa 5th District nangin masingkit man ang away, no, sa tunga sa mga tupases. Well, si nanay, she is a youthful mom na gusto niya na pag-ayuhay na ginang niya ako bata. Yan ang man ang gina-pray namon, na magulutot. Ang ito nga, happy kami siyang nakita man niya the whole family. Kami nga nabili ng mga kabataan. We were all together sa deathbed ni nanay, sa papanan, sa pagprepara, sa adlaw-adlaw na wake, hasta sa paglubong. Kaya kabalo kami yan, halin sang nag-start ang friction sa akong mga utod. Kada na matchan lang dito kami kakita na tanay. So napatay si tatay, kag sangga masakit siya, sang napatay si Inday, kag subungan napatay naman si nanay. So hopefully, we will not wait for another death for us to be together. We pray na mag-unite na sila. Muna, even ako, in the preparations for the wake as well as the interment, we made sure that all wishes of all my siblings, all considerations, into man ko man, kaya malantaw kung ano ang maka-resolve sa mga issues, kaya hindi na magdugang ang issue, ang problema. Muna pangayon ko man,
hindi man ako politiko sa buong. Pero Yes. sa mga supporters ng ako nga mga utod, tingaan ta, buligan ta, nga mag-ubtanay na, kag mag-ayuhay, kag magbilog na gid ang pamilya tupas. I think nanay and tatay, even if hindi na nila makita, kaya na sila sa tiyak ng kabuhi, they will be very happy to see their children reunited once more. Ang nila na gusto nila yan, ang mga siguro, ang mga hindi gusto nga Kontra. kinaya mga tupas kaya kasi maging sobrahan kabasko sa matag sa politika kung mag-unite. Yes. But amo na dinatay ta ha. Hopefully that time will come. And I know in God's best time, matabo gid na. Sir Lex, sa mga nagahulat ani sa imo no nga magbalik sa politika, last time you mentioned no nga you choose nga mangina private person rather than joining no sa politics naton, and this subong man ang last term sang aton no nga councilor si Dr. Candice Tupa. So wala ginag-cross sa mind mo abi si councilor no or sir nga magbalik sa politika tani considering nga last term na sang imo man nga misis. Okay, Marian, I will answer that question in the most objective way. Although I am with a private company and I am, as much as possible, non-political, pero you have a valid question. So ang sabat ko dira, and factual lang, I was actually invited to run for higher position or may ara man yung mga palabtik from different groups and organizations. But I felt that it was not yet time. Sa tiyempo nga ini, bago lang nagbata na ako ng asawa, si Alexander, 10 months siya tomorrow. So I just wanted to give time to my kids, especially sa foundation years nila. And I am also committed to the private entity that I am with right now. I have national, regional, and local programs and projects that I lead. So kabalo kami Marian, ako yung pag nakakommit, komitido gid. Kung sa kabayo bala, diretso ang panulukan, wala na siyang higan nga lang tawon pa. Pero I'm not closing my doors. Kung kilanglanon kita sa syudad sa Iloilo, kung kilanglanon kita sa Pinuliro sa syudad, and if I feel I am the best person for the job, then maybe I will open my doors again. And Iloilo City is always worth the risk. And if that time will come, I will do it. I will pull the trigger anytime and every time because of my love for Iloilo City. Yes. And just to be also quite factual and honest, at kabalo ka Marian, hindi lang Iloilo City. Even as early as 2015, I was offered then, and I was being convinced by then Senator Trilon to run as Vice Governor in tandem. Older God Defensor. 3 days siya kapag istorya, hindi ko matakpo si tatay sadto on his deathbed. Gusto niya dito, hambaya to, hindi ulit magdako kung hindi ka mag-risgo. Kaya siya ako nung nag-gid. Hambaya, duwagin option mo during that time, 2015, either to run for city vice mayor or vice governor. I did not consider paging vice governor because I felt niya, talaga ako bigyan syudad. And hindi mo ako gusto na mahalin-halin lang ako lugar because there is an opportunity. Yes. To help the politics. Ang vice mayor during the time, hindi wala ako man desideran because I was part of the group. And yun ang panawagan ko kasi ako pa ang may rason sa pagbuka sa grupo. So daw hindi pala siya consistent sa ako na panawagan kag beliefs. And then after years, as you know, I was leading the congressional race in the city of Iloilo. And scientific and reliable surveys show me with a 20% lead then, consistently. So if I decided, siguro basi lain ang sitwasyon. But during that time, I felt that my priority was family. And I chose to become part of the private organization that I'm with. Hindi hapos ang mag-indi sa isa ka oportunidad ng ibang domaano. Para lang makuha ang mga oportunidad gani. Pamangkot kay sa akin nga agad nang hindi ako kay sila yung obra na. Para lang sa opportunity. And just recently, may araman, pero kung ko gani hindi. But I'm not saying no permanently. Next time and in the future, that will be a different scenario. Yes. Pero, sir, no, what's next for our councilor, Dr. Candice Tupas?
Yeah, although she should be the one to speak for herself. Pero ang mahambal ko lang, Marian, she has opportunities in the government. So, I don't know kung anong piliin niya. Whether it be somewhere here or elsewhere. But ang sigurado, yeah, she will continue her role as a practicing radiologist or physician. Kaysa siya ka medical doctor with specialty in radiology. Sige-sige na siya. Kay isa man ako pamaagi ng pagbuli, kaya mo ginang expertiya na dalaya na sa iyong pag-serve sa Iloilo City Council. Again, ang asawa ko is not only beautiful but smart and is a performer, so she will know what decision to take. Yes. Pag natapos na ang term. She only has 1 month left kay June 30 manong tapos na. Manong sirado na kita. So, abangan natin ang susunod na kabanata para kay Iloilo City Councilor Dr. Candice Tupas. Yes. Sir, isa man no ang inyong kompanya no nag-support sa aton nga Department of Education, especially during our Brigada Eskwela. So, niara na kita or mapasalig man sa aton nga kompanya nga magabulig this year no for our Brigada Eskwela or magasuporta sa mga schools naton here in Western Visayas. Definitely, Miriam. Panayon ini ang programa sa BDO Network Bank in partnership with Department of Education and BDO Foundation. I'm actually very much knowledgeable of this program kaya isa gid ako sa kaupod man sa Pangulo sa inyong programa. So, may mga beneficiary schools. Kita, ginapalibot-libot na ni Miriam, every year. Kaya syempre, namutamo schools kada. Yes. So, gusto naman makabenepisyo na kailangan ng mga eskwelahan kada tuig. Kagagapati ang BDO Network Bank, ang BDO Foundation, po ang DepEd. Nga sa pagbuligay sa komunidad, mapasan yung tang edukasyon, kag iniga umpisa sa pagtinglo kag pagkayo kag isa ka maayo nga learning environment ang atong mahatag before the opening of the school year. And ako mismo meron ga-join ako Yes. sa not only sa mga opening sa region and sa city nga Brigada Eskwela, but sa mga school beneficiaries namo nga kaupod kuya hindi for photo-ops but for helping, for cleaning, for painting kag kung ano pa mga kilanglanon para makabulig kita. Ini bayanihan spirit, and it shows that it truly takes a village to raise a child. Yes. So may ara na kita sir na identify diri sa aton exclusive lang for Iloilo City or maga-extend kita sa other provinces naton? Definitely, this is in various provinces sa Panay Island. Tapos nationwide ni siya meron ang aton nga programa sa BDO Network Bank para sa Brigada Eskwela. So mapapintura man, mga silig, mga gamit, kung ano pa nga mga items nga i-donate naton kag kami mismo nga parte sa BDO Network Bank, we will give volunteer time para makabulig sa pagpasanyo kapag kayo sa aton yung mga eskwelahan in preparation for the school opening. Yes. So medyo early di ba? Kay Yes. June, sometime June Ang brigada, yes. open. So it will definitely be earlier as compared to last year Yes. ang aton nga program. Tapos we have also a Saturday schedule just like the past years. Parang aton yung mga alin sa BDO Network Bank kag BDO makakadtugid kag makadevote sa ilang adlaw, tiyempo kag oras para sa pagbulig sa pagkayo, pagpintura sa eskwelahan kag sa mga gamit sa mga kabataan. Yes. Sir Lex, I don't want to take much of your time pagid no. Siguro ang imo nga mensahe no sa mga tagpalamati naton, advice no sa aton nga mga nagapadalagan subong kag sa ma-elect considering nga ikaw no kapila ka beses man nangina number 1 city councilor diri sa aton sa Iloilo. Ang ako lang nga advice sa mga kandidato, dapat sincero gid kita. And sincerity is felt and seen. Hindi mo na mapeke. Mabatsyagan ina, makita sa pumuluyo na mapili sa aton. And it should not just be all words. It should be seen in our actions. That's why very critical ang past mo, ang present, and ang plans mo for the future. So just be real, just be transparent, and run scared
bisan ano pa ka nako ang abanse mo sa surveys, bisan sino pang endosar sa imo, bisan ano pa organisasyon ka grupo mo, run scared because that will push you into making sure to maximize the campaign schedule and to show the people that you are most deserving of the job. Kay kabalo ka, at the end of the day, ang pumuluyo na ang decision. Same lang na ablang na yan. Sa personal man, di ba, kung pili kita kung sino maging nobyo, nobya, bana, asawa, di ba dapat kinakilatis na sa maayo. Hindi lang, sige, bisan sino. Hindi porket ayo-ayo lang subong, abo na ito dapat. Dapat ang consistent, kag may track record. Kag pareho man na sa trabaho. Like ako sa pribadong sektor, di ba may performance appraisal, rating kami. So you are not just judged in just a week or 2 weeks or 2 months of the year. You are judged by your performance for the whole year, every year. And ginalang tao ang mga past year's performance mo. Yes. So I think that is very critical and important. So hopefully hindi lang madala sa kanta, sa sahod, and sa entertainment ang mga tao. Let's level up and let's become more mature as an electorate. Yes. Because at the end of the day, we get the candidates elected that we deserve. Yes. Correct. We deserve excellent leaders. So let us make sure to go out and practice our right of suffrage this coming Monday. Holiday, wala rason nga hindi kita magwa. Wala rason nga hindi kita mag-desisyon kag magpili. Ako, kag ang aking asawa, si Dr. Candice Tupas, even if we are not candidates, even if I haven't been a candidate for 10 years, I practice gid ang responsibility ko as a citizen to choose well and to choose wisely. Kag-aga pa ko gabuto gid yan para hindi pa laba ang tila. Sa din ikaw, sir, vote? Sa gabuto ako sa MDH Nova sa Haro. So, sa eskwelahan dito sa Memorial, MDH Nova Memorial School. So, very early gid na kami gaabot dira. And we also, that's why we immediately post that on our social media so that to inspire others. Pero sa amon wala naman kami benepisyo as politicians or former politicians. Pero ang ginaisip na, hindi lang kaugalingon namon. Ang ginaisip namon, ano ang maayo para sa syudad sa Iloilo, and we have to make that decision this coming Monday. Yes. With this, Sir Lex, no, kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo na nagapasalamat gid sa time, no, and sa information nga ginhatag mo diri sa amon. And looking forward, makita ka diri sa ato na sa Iloilo City. And God bless you, Sir Lex, no, kay sa imo man nga pamilya. Once again, maayong hapon sa imo, Sir Lex. Thank you, Gid. Thank you, Gid, sa imong programa sa Radyo Publiko, sa Radyo Pilipinas, sa inyong kahigayonan. Na-appreciate ko, Gid, ang inyong paabot sa simpatiya para sa amon, nga pamilya. Not easy to lose a parent, most especially a mother. But with you guys and with the thousands consoling us, we truly appreciate it. Maraming salamat at maayong hapon sa tayo. Yes. Thank you, sir. God bless you. God bless. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. So there you have it, mga biyan, si former Iloilo City Councilor Lex Tupas kag sa karon first Vice President of BDO Network Bank sa iya mga information nga hatag diri sa aton. Mugay ko mga biyan i-highlight ang gina-mention kaina no ni Sir Lex when choosing no sa aton nga igaboto sa Lunes, May 12. Choose someone, mga abyan, no, nga may track record. Isa ina no sa mga considerations sa pagpili sa aton dira iga syudad kandidato. And he also mentioned, mga abiyano, pilion ang mga kandidato hindi inubrahan at just words. Because we deserve no mga leader, mga panguna sa atin. Serve excellent leaders. Kami no, kung ini ang imong amisaro no, ini ang kinakaptan nimo no nga
nga pagpati no. Ay, ang pilion ko, excellent nga leader. I think mga abyan, no, at daog sa aton sa K-12 elections, really excellent leader. Ang mga nakuha lang kita for entertainment, for saot, for kanina. Promisa nga wala diri kag dito. Good reminder na sa aton. Dyan a week. Is ang May 12 election. Is na-remind kita from something nariara sa manami nga track record. Naka mapisan man anay no konsehal diri sa aton sa Iloilo. And for our Tigada Eskwela, mga abyan, isa sa mga in-highlights man no, sa ating Department of Education, hindi pag-partner no, sa mga stakeholders natin, especially no, sa pagkayo dira sa mga classrooms o kung buildings. So manami, gipasalig kita no, yung network mga magabulig diri sa aton sa Western Visayas. Pinta sa pagpanin sa pagbukas ng klase, make sure naton nga di komportable man ang aton nga mga estudyante. So once again, no, kay Sir Rex Tupas na kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo na gino sa siniman nga kalisod nga inyo na batch tapos nung nga nagtaliwan si Ma'am Mir Housing 2. Siyempre no, isama sa mga ginahope nato. Man sa ginahope ka ina ni Sir Lex. So nang ining pag anay man no sang ilang pamilya, especially sang iya nga utod no, sa Quinto District. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 49 sa hapon, wala na kita sa nabilin nga oras sa mga kauturan nato no nga nagahulat sang interview nato no kay Police Colonel Albert Tapulaw, ang ato nung Provincial Director sa Police Provincial Office. Matagan ini mga abyan sa ibang nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Doon nato nung ang preparasyon sa aton man kapi sa PPO. Pinano ka police person ang iga-deploy no kag paano ma-make sure safety and security sa aton man nga mga botan. Siyempre no sa aton man nga mga candidate. According to mga best aton nga Provincial Director sa First District of Lapis no. Para sa intense no nga rivalry ng kongresista. So ano ya ang panghanda man diri no sang aton nga pulisa. Maraming mga salamat mga biyan sa inyong pagtutok subong nga hapon sa tanan nga mga nagiso sa radyo sa 5858 at sa mga nagalantay sa ating Facebook Live. Maraming nga salamat sa inyo. Thank you man sa akong mga katuwang technical sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitit. Panalangin mga biyan si Marian Grace Eranyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.